natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak na may kasamang pag-aalala ng Diyos. Hallelujah, ay tapat. Siya ay tapat magpakailanman. Amen. Ang biyaya niya at ang kanyang habag ay magpakailanman. Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus! We glorify your name! Hindi sapat ang sigaw! Hindi sapat ang salita ng pasasalamat! Hindi sapat ang nasa atin para itaas ang pangalan ng Panginoon! But you make us worthy, Lord! You make us deserving to worship your name! Hallelujah! Lift up the highest praise! Hallelujah! Jesus! Yes, Lord! Yes, 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 Jesus! We give you all the glory! We give you all the honor! We thank you, Jesus! Dakila ka, Panginoon! Hallelujah! Thank you, Jesus! Praise God! Praise God! I am truly honored, mga kapatid, and blessed. And hallelujah, hindi nyo lang alam kung gaano ka-overwhelm ang puso ko na nakikita, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos. Hallelujah, na sama-samang nagtataas ng pangalan ng Panginoon. Hallelujah, tunay nga, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang habag ay tapat magpakailanman. Amen. All we have to do is always remember. Patuloy nating alalahanin ang kabutihan, amen, ng Panginoon sa ating mga buhay. What is, hallelujah, a clap of praise? What is a mere shouting, mga kapatid? What is a mere, hallelujah, expression of gratitude? Hallelujah, just to compensate how truly God into our lives, mga kapatid. Kung babalikan natin ang ating mga sarili, kung titignan natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, mga kapatid, kulang ang palakpak, amen. Kulang ang salitang salamat para itaas natin ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay, amen. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon na ako'y narito. Yes, Lord, pumapalakpak, nagtataas ng aking tinig. Hallelujah, nagbibigay ng expression of gratitude just to compensate how good you are into my life. Yes, Lord. Yes, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Praise your name. Praise your name, Jesus. Thank you, Lord Jesus. And you may be seated, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. At muli, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat. Sorry for always being exaggerated when it comes to pulpit. Kung inyo lamang mararamdaman, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon. Amen. So, muli po ako nagpapasalamat, mga kapatid, at nagbibigay ng mga kapatid ng patuloy na, amen, gratitude sa bawat isa na tumalo, amen, at nakiisa sa atin pong simultaneous, amen, hiningal ako, simultaneous cottage prayer. Amen. Lahat po tayo ay blessed. Amen po ba, mga kapatid? Salamat sa ating mga leaders, sa ating mga heads. Amen. Sa bawat group, sa 5 grupo, mga kapatid na patuloy na, pwede bang paki-flash naman ng mga ano dyan? Wait lang daw. Pagbigyan na natin, mga kapatid. Sorry. Praise the Lord. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. I believe, mga kapatid, we have 55 attendees
to that 5 groups and 4 visitors. Could you believe that, mga kapatid? Meron po tayong na-invite na mga bisita sa ating pong prayer night na yan. A simultaneous cottage prayer. Ayan, mga kapatid. Group 1 and Group 2. Nasaan ang Group 3? Wait lang daw, mga 5 minutes. Praise the Lord. Yan. Group 1 is, Group 3 and 4 pala yan. 2 and 4. 2 and 4, yan. Tapos, yan, Group 3. Yan, kila Sister Grace yan ginanap. Next. Praise the Lord. So sa 5 grupo na yun, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Amen. Patuloy po ang biyaya ng Diyos na tayo po ay nakakapanalangin ng magkakasama. Sabi nga, ang ating team is united in prayer. So hindi lang tayo nagkakaisa kapag merong kainan. Hindi lang tayo nagkakaisa, mga kapatid, kapag may galaan. Diba? Pero tayo rin ay nagkakasama at nagkakaisa pagdating sa pagdulog sa atin pong Panginoon. Amen. So nakaka-bless, mga kapatid, at sana maraming nag-signify ng kanila pong interest na magpatuloy po yung cottage prayer na yan, mga kapatid. Atin muna po yung i-heads up sa atin pong butihing pastor, which is nandyan naman siya nung time na yan, mga kapatid. Kaya I do believe, mga kapatid, na magpapatuloy po ang ating cottage prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. At yun na nga, natuloy na po siya sa kanyang preaching engagement today, mga kapatid, at RTCM Church po, mga kapatid, ay muli na mangangaral sa lugar na yan. At ako naman po dito, mga kapatid. And I do hope and believe na magpapatuloy din po ang biyaya ng Panginoon sa atin sa mga oras na ito. Amen? Tayo pong lahat ay tatayo, mga kapatid, at tayo pong lahat ay, amen, magbubuklat ng ating pong mga Biblia, amen, sa Book of Psalms 147, verse 3. And if I'm not mistaken, mga kapatid, yan po ay nice. Send ko na sa ating media. Praise the Lord. Psalms 147, verse 3. Amen. It says, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Praise the Lord. And I want to testify to you, mga kapatid, with a heavy heart na patuloy pong nangungusap ang Panginoon sa akin patungkol po sa mga may karamdaman. Amen. Sa lahat po ng may karamdaman sa mga oras na ito, I do believe God is speaking unto us. And I want to speak to you in the title, Healing and Beyond. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong biyaya at kahabagan sa mga oras na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay nangungusap sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga kamay, hallelujah, nagagabay, hallelujah, sa iyong mga salita. Patungo sa aming mga puso upang patuloy ka, Panginoon, na mag-convict at magbago sa bawat isa sa amin ayon sa iyong mga salita. Idinadalangin namin ang iyong mayamang presensya na kami iyong lukuban, Panginoon, at proteksyonan, Panginoon, ang iyong banal na dugo sa mga oras na ito. Hallelujah. We bind the spirit of destruction. We bind the spirit, O God, hallelujah, ng kagulumihanan. Ngunit bagkus, Panginoon, we release the power, O God, upon your name. In the mighty name, Jesus, hallelujah. We claim healing power and restoration into the people of God, hallelujah. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God, and you may be seated, mga kapatid. Let us talk about healing, mga kapatid. Healing means the process of becoming healthy or whole or restored, whether physically, emotionally, and spiritually. Means, mga kapatid, may iba't ibang, hallelujah, kaginhawahan, sabi nga, mga kapatid, sa aming seminar, patungkol sa kagalingan, mga kapatid. Maybe it is physical. Amen. Some are sick. Some are having wounds or pain, mga kapatid, or hurt.
And it may be emotional, whether it is hearts recover from hurt, trauma, or guilt. Or mga kapatid, healing may be spiritual when someone, mga kapatid, is restored in their relationship with God or freed from sin and bondage. So we will cover this, mga kapatid, 3. Hallelujah, upon speaking to you, healing and beyond. Sabi nga, mga kapatid, healing is what God make us whole. Amen? Ibig sabihin, mayroon ditong sira. Amen? Meron ditong sira. Sino rito ang may sira? Ako lang? Ha? Amen, mga kapatid? Pagka kasi tayo minsan nagbibiruan, ang ating pong, excuse me for my word, mga kapatid, sira. Sira ka kasi. Pero hindi natin namamalayan, mga kapatid, tayong lahat ay may sira, mga kapatid. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay dumaan sa karamdaman. Lahat tayo dumaan sa may sakit, mga kapatid. Dumaan tayo, mga kapatid, sa hallelujah, trauma. Amen? Tama ba? Dumaan tayo, mga kapatid, hallelujah, sa mga bagay, mga kapatid, na makasisira sa atin, not only physically, but emotionally and spiritually. Amen? Hallelujah. So, God makes us whole, mga kapatid. In Psalms 147 verse 3 said, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Their heart means it is not physical. Tama ba, mga kapatid? Hindi lang physical na puso mo ang bubuin ng Panginoon. And bindeth up their wounds. Ibig sabihin, may nakikita. May wounds. May sugat, mga kapatid. May dumudugo. May open wounds, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, everyone has a wound. Some are visible, maybe sickness, weakness. Some are hidden. Diba? Hindi naman lahat ng nararanasan natin, nararamdaman natin, pinagdadaanan natin, nasasabi natin, at naipapakita natin. Tama ba, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Some are hidden, disappointments, guilt, heartbreaks, frustration, mga kapatid, name it. Ang mga bagay na yun, mga kapatid, ay hindi nakikitang mga karamdaman, hallelujah, sa atin. But I want you to tell you today, mga kapatid, I want you to remember and listen today, mga kapatid, that God is healing, mga kapatid. He is a God of healing. The God that I serve today, mga kapatid, is not only God that is alive, but He is a God of healing. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay hindi lamang Diyos. Hindi lamang siya Diyos na mga Diyos, hindi lamang siya Diyos na mga hari o hari na mga hari, kundi siya po ay ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Sa kanyang mga anak. Hallelujah. His desire is not just to remove pain, but to make us whole. Amen. Kaya ang tanong ko kanina, sino ang sira? Tinawanan nyo lang ako. Parang buo yata kayo. Amen? Praise the Lord. So lahat tayo rito, mga kapatid, ay may nararanasang sira sa ating mga buhay. But God is, mga kapatid, ready today to make us whole. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! God heals our bodies. Amen? In 2 Kings chapter 5, verse 1 to 14, where is the story of an army. Amen? Isang magaling, mga kapatid, na soldier. Amen? Hallelujah. Ng isang hari kung saan, mga kapatid, dumaan po siya sa karamdaman. Ano ang kanyang sakit? Ang kanyang sakit po ay ketong. Hallelujah. Sino na rito ang nagkaketong? Siyempre, hindi ako. Praise the Lord. Amen. Yung ketong po nung panahon noon, mga kapatid, and I think until now, in a medical history, ay wala pong kagalingan. Tama ba?
If I'm not mistaken, mga kapatid, kung mali po ako, i-text nyo na lang po ako mamaya. Praise the Lord. So, in the story of Naaman, mga kapatid, he is a great man. He is in possession. Tama ba, mga kapatid? He is a great soldier of a king, mga kapatid, highly regarded by the king because, mga kapatid, the Lord had given him Aram's victory. Aram is a king of Aram, mga kapatid. Nung lugar na yon, isang hari, mga kapatid, na kung saan meron siyang great soldier, which is Naaman, mga kapatid, and highly favored by the king because of the victory he had acquired, mga kapatid, of achievements and success, mga kapatid, ng soldier na ito. But he came into situation of his life where he had a disease, mga kapatid, a not simple disease. Hallelujah. A sickness where no one can heal, mga kapatid. Kaya siya po ay puno ng frustration, mga kapatid. He suffered from leprosy. Even his great position cannot take him to be healed. Amen? Walang kagalingan, mga kapatid, siyang mahanap, makita sa kahit saan na lugar, mga kapatid. But there this one time, a young girl, mga kapatid, hallelujah, isang tao, mga kapatid, na naging captive nila, mga kapatid, na kung saan nakakakilala ito sa tao ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi niya sa asawa ni Naaman, alam niyo po, may kilala akong tao. At ang tao na yon ay tao ng Diyos, which is Elijah, mga kapatid. Ang sabi niya, ang taong ito ay isang propeta ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos at nagpapagaling ng maraming karamdaman. Nung una, hindi naniwala si Naaman eh. Alam niyo ba yon, mga kapatid? Siya naniwala. Sabi niya, mukhang plot lang to ng kaaway ah. Kasi kilala sila. Magaling siya, mga kapatid, na soldier, nasa posisyon siya. Baka mamaya magalit yung hari. Amen? But wala na siya, mga kapatid, na mahanap. Amen? Na paraan para siya ay gumaling. Kaya he seek for the help of this person, mga kapatid. At yung asawa niya, mga kapatid, ay pinaniwalaan niya of this word of this young girl, mga kapatid. And he invite Elijah. Amen? And syempre, hindi naman agad nagpakita sa kanyang tao ng Diyos sapagkat walang pangungusap ang Diyos, mga kapatid. Tandaan natin ito, mga kapatid, ang mga tao ng Diyos, ang mga leaders ng Diyos, kinakausap una ng Panginoon. Amen? Kaya wag nating sasabihin sa kanila, Pastor, halika dito. Leader, halika rito. Kinausap ako ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Yes, maaari tayong gamitin ng Panginoon, but I do believe, mga kapatid, una niyang gagamitin yung mga taong ready sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Amen? So he invite Elijah, mga kapatid, and Elijah heard of the king's distress. Elisha, mga kapatid. Hallelujah. He sent Naaman, amen, to the prophet of Israel, mga kapatid. Naaman arrived to Elisha, mga kapatid, where Naaman, hallelujah, personally sent a messenger telling to him na siya po ay lulublob sa Jordan River. Amen? So, kayo ba, payag ba kayo na lumublob ng 7 beses? Amen? O na maraming beses, mga kapatid, para lamang gumaling? Para lang gumaling? Pero si Naaman, hindi. Ayaw niya. Ayaw niya nung una, mga kapatid. Kasi, Jordan River is not really clean on that time. Jordan River is like Pasig River sa panahon natin. Lulublob kayo? O, di ba? Kanina, ang lakas-lakas ng loob niyo. Oo kayo ng oo. And take note, Naaman is a great soldier. Baga, general. 3-star. Dagdagan na natin, 4-star. Di ba, mga kapatid? So, hindi siya, nagalit siya actually, mga kapatid, kasi nga, akala niya, mga kapatid, pinipersonal siya. Kasi nga, nasa posisyon siya, mga kapatid. Ang mga general natin ngayon, di ba, mga kapatid, kapag kakilala niyo yung mga magagaling na politiko, di ba, hindi naman ako nagpapatama sa mga politiko natin ngayon, pero kapag may kilala kang general, di ba, maganda ang iyong posisyon, mga kapatid. Meron kang mga backer, mga kapatid.
So sabi niya, baka politika lang to ni Haring Aram. Amen? Baka magalit si Haring Aram sa akin kapag ako'y lumublob sa Jordan River at nalaman ng mga tao. Sabi niya, pwede bang sa Damascus na lang? Hindi niyo naman mababasa exactly yan sa Bible, ha? Nag-ano lang tayo rito, mga kapatid. Nagpipicture out lang tayo. Pwede bang sa Damascus na lang? Kasi yung Damascus, medyo maraming ilog yan eh. Tsaka malaki. At malinis. But if you will research, mga kapatid, I researched, mga kapatid, last night. And today, mga kapatid, in the morning. I believe Jordan River is restored. Maganda na ngayon, mga kapatid. So, sana makita natin, mga kapatid, yung Jordan River. Punta tayo ng... Amen, di ba? So, nung panahon, mga kapatid ni Naaman, ayaw niya kasi madumi yun, mga kapatid. Sino naman lulublob? But I do believe, mga kapatid, but when you are in time of that diseases, in distress, mga kapatid, in some trauma of your, mga kapatid, na karamdaman, hallelujah, kahit na ano, if you are, mga kapatid, come to that point of your life na wala nang makakapagpagaling sa'yo, even your possession cannot help, lulublob ka. Amen? Praise the Lord. What is paglublob kung paglabas mo naman, di ba, malinis ka na? So mga kapatid, he took, mga kapatid, sometimes, para mapaniwala niya yung sarili niya, para mapabilib niya yung sarili niya, na kailangan niya talagang lumublob. Hallelujah. At pumayag naman yung kanyang asawa, mga kapatid. Ganon din, mga kapatid, yung servant ni Naaman. Sabi niya, wala namang mawawala sa iyo kung lulublob ka. Diba? Kung paniniwalaan mo ang propeta ng Diyos. Bakit tayo kailangan pang i-persuade, mga kapatid, para maniwala lang tayo na may Diyos tayong pinaglilingkuran na kayang pagalingin ang kahit na anong karamdaman natin sa mga oras na ito, mga kapatid. Walang kahit na anong posisyon mo, hallelujah, pinag-aralan mo o narating mo sa buhay ang kayang makapagdala sa iyo sa kagalingan. Maliban sa Panginoon, mga kapatid. Naniniwala tayo, mga kapatid, na ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay Diyos ng kagalingan. Amen? Kahit ano pang paraan, gagawin natin. Hallelujah, magkaroon lang tayo ng kagalingan. Why not believe God, mga kapatid? Bakit kailangan nating maniwala sa doktor? Amen? Sa mga faith healer, albularyo. Minsan nga, naniniwala tayo sa kapitbahay natin, ay, ganyan din yung sakit ng anak ko, sister. Alam mo bang ginawa ko? Tinapalan ko lang ng ganito. Gumaling. Niwala tayo. Tama ba? Nanay din ako, mga kapatid. Minsan, nagpapaala-doktor tayo kapag pagdating sa mga anak natin, basta gumaling lang yung mga anak natin, mga kapatid. Amen. Makaranas lang tayo ng ginhawa para sa kanila. Minsan, sasabihin pa natin, can you give me your sickness, anak? Sa akin na lang yan. Sabi mo kay God, akin na lang yan. Hindi ba, mga kapatid? Praise the Lord. Naniniwala tayo sa kahit na anong maliit na bagay, basta lamang magkaroon tayo ng kagaling. Pero maraming beses, mga kapatid, hallelujah, na ipinangaral sa atin sa likuran ng pulpitong ito, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran na walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang nagpapagaling, mga kapatid, pero hindi tayo lumalapit sa Kanya, mga kapatid. Sa umagang ito, tayo po ay kinakausap ng Diyos. Walang kahit na anong bagay, mga kapatid, ang makapagbibigay sa iyo ng kaginhawahan, maliban na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. God can make us whole and God can heal our bodies. So Naaman dipped himself 7 times in the Jordan River and was completely cleansed. Sabi nga madalas na i-illustrate ni Pastor Jun, parang baby daw si Naaman. Ano kayang itsura nun, mga kapatid? Di ba ang baby mabango? Pero take note, saan siya nag-dip? Sa marumi at mabaho, hindi magandang kulay, na Jordan River. Listen, this is the rhema of God, mga kapatid. Kahit gaano pa karumi, kahit gaano pa kabaho, mga kapatid, kahit gaano pa kamessy ang buhay na meron tayo, kaya tayong pagalingin ng Panginoon, mga kapatid. Maniwala ka lang. Just believe,
kapatid. Hallelujah! Ang Panginoon ay nakahanda tayong mga kapatid na pagalingin. Amen? Praise the Lord. Look at a bandage. Amen. Can I pull out the picture of a bandage, mga kapatid? Siyempre, kapag tayo may sugat, yan, kapag tayo, mga kapatid, physically wounded, we use a bandage. Tama ba? Sino nakaranas ng ganyan? Yan. Alam ko marami na sa inyong naganyan eh. Meron pa nga na-stretcher eh. Praise the Lord. So, spiritually, mga kapatid, hallelujah, God's word and His presence are the bandages that covers and heal our brokenness. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, maniwala lang tayo sa Panginoon. Manampalataya lamang tayo na ang Diyos kaya po tayong pagalingin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pray and believe that God is still the healer of today. Do you believe that, church? God is our healer until today. He is our Jehovah Rapha. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Those who believe that Jehovah Rapha is our God. Our healer, mga kapatid. Amen. Use your bandage. Do you have bandage today? Take mine, mga kapatid. This is the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Because God heals our heart. Let us look at Hannah. Sino nakakilala kay Hannah? Hindi si Hannah nang, ha? Hindi po si Hannah nang. Praise the Lord. Hannah, mga kapatid, praise the Lord, is a woman, mga kapatid, a believer, praise the Lord, ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Kung saan, mga kapatid, praise the Lord, siya po ay naghahanap ng kasagutan. Ano po ang sakit ni Hannah? Wala siyang sakit na karamdaman physically, mga kapatid. But her heart is broken. Why? She doesn't have a child of her own. At madalas po siyang mabuli, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ito pong si Hannah, mga kapatid. Hallelujah. She poured out her heart in prayer and God gave her a son. Dito na makikita natin, mga kapatid, na Hannah is a faithful servant of God, right? Ikaw ba naman, araw-arawin mong pumunta sa church? Oh, meron siyang daily prayer. Diba? Araw-araw, meron siya, pumupunta siya sa church para lamang mag-pray, para lang dumulog sa Panginoon, umiyak sa Diyos, mga kapatid, na sana pagalingin na ng Panginoon ang kanyang puso, na sana magkaroon na siya ng anak, para hindi na siya binubuli, mga kapatid. Hallelujah. At itong emotional, mga kapatid, na wounds na ito is not just a physical, mga kapatid, wound. So, emotional wounds are real. Amen? That is all valid, mga kapatid, kapag tayo'y nasasaktan emotionally. And believe me, mga kapatid, katulad ni Hannah, maraming panahon na nating tinanong sa Panginoon, faithful naman ako, Lord. Araw-araw naman akong nag-church, Lord. Naniniwala naman ako sa sinasabi ni Sister Paz. Lalong naniniwala ako sa salita mo, Panginoon. Nakikita ko naman, Panginoon, at natututo naman ako sa iyong mga salita. Palagi naman akong nakikinig sa aking mga leader. Lahat ay aking ginagawa. Pero bakit merong isang bagay na wala ako? Marami sa atin dito, mga kapatid, ang may mga bagay na hinihingi sa Panginoon. Like Hannah. Maybe it is not a child. Maybe it is a situation in your life. Maybe, mga kapatid, ito po ay trabaho. Ito ay magandang relasyon, mga kapatid, sa inyo pong mga pamilya. Amen. Maaari may mga pagkakataon at sitwasyon sa buhay natin na gusto natin maging maayos. Tama ba, mga kapatid? Those are emotional distress, mga kapatid. So, sa umagang ito, mga kapatid, katulad ni Hannah, na minsan inaakala na ng iba na masyado tayong, amen, sob-sob, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Maaari may mga pagkakataon na sinasabi na natin sa sarili natin, baka sobra na yung ginagawa ko sa gawain ng Panginoon. Bawasan ko. Meron bang ganyan?
May nag-isip ba niya? Siguro wala niyan dito. Wala talaga niyan dito. Siguro nasa ibang church. No. Wala dito no. Nasa ibang church talaga. Praise the Lord. Praise the Lord. Sana nga mga kapatid, wala sa atin nun mga kapatid. But, listen mga kapatid. Hallelujah. Marami man sa ating may heartaches. Marami man sa ating may hurt, mga kapatid, like Hannah, mga kapatid. Pero I do believe, mga kapatid, hallelujah, we can bring up that in prayer. Amen? Praise the Lord. May solusyon pa rin ang Panginoon, mga kapatid. A God who heals is listening in our prayer. Healing begins when we surrender our pain to Him. Amen? Minsan, sa sobrang bigat, sa sobrang sakit, sa sobrang hindi na natin kaya yung sitwasyon natin, pati yung paglapit sa Panginoon ay mabigat para sa atin, mga kapatid. Ngunit nangungusap ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, ihakbang mo lang, mga kapatid, just one step at a time, going forward to the Lord, and He will listen. He will ready, mga kapatid, to listen and to heal each one of us. Again, healing begins when we surrender our pain to Him. How can healing take place, mga kapatid? How can healing and miracles will begin if you will not surrender that to the Lord? Hallelujah. Lumapit lamang tayo sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang ating pong Panginoon ay nakahandang pagalingin ang ating mga puso. Hawakan nga natin yung mga puso natin, mga kapatid. Wala na siya? Talaga naman. Sabi ko lang hawakan eh. Nung hinawakan, sabi niya, wala na siya. Praise the Lord. Buti naman wala na siya. Ipalit mo si Jesus dyan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God heals our souls. Amen. Do you believe on that, mga kapatid? Sino rito ang may kaluluwa? Salamat naman sumagot kayo kasi kala ko wala din dito nun eh. Diyos ko, mga kapatid. So, our example for this is the paralytic man, mga kapatid, which is in Mark chapter 2, verse 1 to 12. Mga kapatid, ito po yung mayroong karamdaman, mga kapatid. Hallelujah. Before healing this man's body, mga kapatid, Jesus forgave his sins. Take note of this, mga kapatid. Minsan, ang isang taong may karamdaman, katulad nitong paralytic man, mga kapatid, hallelujah, bago siya mapagaling ng Panginoon, pinatawad muna siya ng ating Diyos. Amen? When Jesus preaches in Capernaum, mga kapatid, kung saan marami po ang nakapakinig, mga kapatid, there is a huge crowd filing house to house, mga kapatid. Yung bahay na yon na pinagpipreachan ni Jesus Christ, wala na pong sukat kalagyan. Ang lahat ay nakikinig, mga kapatid. At narinig nila, mga kapatid, na meron pong nagbukas ng pintuan. When God, Jesus, is preaching the word, a paralytic man brought to Jesus. Where is his friend, mga kapatid? Brought, hallelujah, a paralyzed man on a mat. So halos yung pintuan, wala nang paglagyan. Amen? So ang ginawa ng apat na kaibigan, anong ginawa? Saan dinaan? Sabi ko sa inyo pag desperate na ang tao, lahat gagawin. Diba, mga kapatid? Kahit yung bubong, gigibain. Magkaroon lamang ng kagalingan. Hallelujah. So, sabi dito, mga kapatid, hallelujah, yung tao na to, mga kapatid, na dinala kay Jesus Christ, mga kapatid, sinira yung bubong. Amen? At bago yan, mga kapatid, hallelujah, na siya po, mga kapatid, ay pagalingin ni Jesus Christ. Dahil sa dami ng tao, mga kapatid, dinaan siya sa bubong. Hallelujah. At ang sabi niya, mga kapatid, doon sa tao na yon na ibinaba sa kanya, pinatawad ka ng Diyos, ikaw ay tumayo. Amen?
So Jesus forgave this man's sin, seeing that their faith, mga kapatid, hindi nung paralytic man, kundi nung 4 na kaibigan. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakikita dito, mga kapatid, na bagamat tayo ay mahina sa ating mga karamdaman, meron tayong kasama. Amen. Meron tayong kabahagi. Maraming nananalangin para sa atin, mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Meron tayong pamilya, may kaibigan tayo, mga kapatid. May simbahan tayo na handang manalangin para sa atin. Hallelujah! Because salvation is the greatest healing. Take note of this, mga kapatid. Kung tayo po ay nasa karamdaman, kabiguan, disappointment, heartaches, mga kapatid, at hindi na natin alam kung saan tayo kukuha, mga kapatid, at hahanap ng makapagpapagaang ng ating karamdaman, hallelujah, salvation is the greatest healing. It is the healing of our souls. Nakahanda ka ba na patawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan? Hallelujah. Ang iyong unbelief sa Panginoon. Hallelujah. Ilahad mo yan sa Panginoon at ikaw ay kanyang pagagalingin, kapatid. Hallelujah. God is not only, hallelujah, our healer. He is our complete healer. Hindi lamang katawan, mga kapatid, hindi lamang kaisipan, kundi pati ng ating mga kaluluwa ay nakahanda ang Diyos na tayo ay pagalingin. Amen. God will let you heal. Can heal you also, mga kapatid. Amen. Ikaw, nakahanda ka bang pagalingin ka ng Panginoon sa umagang ito? Nakahanda ba tayo, mga kapatid? May tiwala ba tayo sa Panginoon na ibigay sa Kanya ang ating mga pain? Ang iyong karamdaman, ang iyong brokenness sa umagang ito? Nakahanda ba tayong maniwala sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Sana nakahanda tayo, mga kapatid. Because listen, church, beyond healing, there is more, mga kapatid. Sa likod ng pagpapagaling ng Panginoon, sa likod, mga kapatid, hallelujah, ng pagiging whole natin sa harapan ng Panginoon, may nakahanda pang ibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Beyond healing, He healed us to be sent. In Mark chapter 5, verse 19, mga kapatid, sabi po sa King James Version, "Howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee." Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, dun sa pinagaling na ito, mga kapatid, amen, ang sabi niya, sige, hala, humayo ka. Hindi sinabi magpakarami, ha? Akala ko may magsasalitang magpakarami, eh. Sabi niya, sige, pumunta ka sa mga kaibigan mo. Yan. Umuwi ka, pumunta ka sa bahay mo. Yan, sabi niya ganon. Sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, and tell them. Amen? Tell them how great things the Lord had done for thee. Nasabi mo na ba, kapatid, kung paano ang Panginoon naging mabuti sa buhay mo? Naipamalita na ba natin, mga kapatid, kung paano tayo niligtas ng Panginoon? Nasabi na ba natin sa marami, mga kapatid, kung gaano kasaya sa gawain ng Panginoon? Hallelujah! Kung hindi pa, I challenge you today. The Lord said in Mark 15, Go home and tell your friends. Amen? Maaaring may karamdaman tayo sa umagang ito, mga kapatid, para tayo po ay pagalingin ng Panginoon, and He want to send us, mga kapatid, to many. Because healing is not the end. It is the beginning. Healing is not the end. Pagkatapos niya tayong pagalingin, mga kapatid, ano na? Sabihin na natin sa katabi natin, ano na? Ano na? Gutom ka na ba? Tagal ni Sister Friends. Praise the Lord, mga kapatid. Again, mga kapatid, healing is not the end. It is the beginning. God healed us not just to make us feel better, mga kapatid, but to make us useful in the kingdom. Hallelujah! Hindi lang para
gumaang ang pakiramdam mo. Bibigay ng Diyos ang kahilingan mo, ang prayer mo, para ano? Para pagkatapos, hindi ka na makita sa church. Pastor, pag-pray mo po ako. Gusto kong magkatrabaho. After magkatrabaho, kayo nagsabi niyan. Pastor, pangako, pag ako pinagaling ng Panginoon, pag-pray mo lang ako. Nung pinag-pray, gumaling. Sabi ni nanay, nagpapalamig. Amen, mga kapatid? Amen? Hallelujah! Naaalala ba natin ang mga katagang ito, mga kapatid, nung ating binibigkas sa Panginoon, nung ating sinasabi sa Diyos, mga kapatid, ang mga prayer na ito sa ating mga puso? Lord, ibigay mo lang ang hinihingi ko. Maglilingkod ako sa'yo. Amen? Pagkatapos ibigay ng Diyos sa atin ang ating mga hinihingi. These great things make us feel better, mga kapatid. And then what? Hallelujah. Again, healing is not the end. It is the beginning. There is beyond healing, church. There is transformation. Hallelujah! Baguhin tayo ng salita ng Panginoon mula sa ating mga, hallelujah, naranasan sa ating mga buhay. Itong paralytic man na ito, mga kapatid, pagkatapos niyang tumanggap, mga kapatid, ng kagalingan, he didn't just sit down. Amen? Hindi lang siya, mga kapatid, nagpasalamat siguro sa kanyang mga kaibigan, mga kapatid, but he picked up, mga kapatid, yung kanya pong higaan, and he walked into a new life. Amen? Binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong buhay, kapatid. Bago na. Iba na, mga kapatid, separated into this world. Huwag ka nang bumalik sa karamdaman mo. Huwag ka nang bumalik sa pagkakagapos sa'yo ng kaaway, kapatid. Huwag ka nang babalik sa putikan. Huwag ka nang babalik sa karumihan. Huwag ka nang bumalik sa kasalanan. You have been transformed and healed by the Lord. Hallelujah. Just like a piece of a thing that is broken. Can we pull out some pictures, Sister Carla? Amen? Parang bagay lang, mga kapatid. Sino na rito nakaranas ng may basag na baso? Ay, ang ganda naman yan. Parang gusto ko naman niyang bilhin. Ang ganda naman yan. Diba? Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, obsessed ako sa mga plants. Alam niyo naman yun, di ba? Di naman yung liko sa inyo. At alam niyo ba, yung mga basag na baso, ayaw naming itapon. Anong ginagawa namin? Talaga naman magkakasundo talaga tayo, Nanay Marme. Ginagawa naming paso. See? Broken things. But became useful. Right? Sabi nga sa isang quotation, even our brokenness, when it is transformed, can be a masterpiece. Right? Amen, mga kapatid? Yung mga basag na tiles, anong ginagawa ng mga karpintero? Ginagawang table design. Meron, di ba, yung table? Para siyang, alam niyo yung mga makukulay na salamin? Yan, ganyan, ginaganyan niya, mga kapatid. Yung mga upuan na nasisira. Nakita ko yun sa India. Ginagawa nilang mga upuan sa park. Ang gagawin nila, sisementohin nila yung upuan na mga plastic, yun. Tapos yung mga sirang gulong. Ano ginagawa sa mga sirang gulong? Sige, kung saan nyo nakita. Ginagawang halamanan. O, di ba? Mukha talaga ako halaman. Di ba ginagawang, punta kayo sa SM. Sino na rito nakarating sa SM Food Court? Uy, kanyari pa kayo.
Diba sa SM Food Court, makikita nyo doon, gulong. Table. Tables and chairs. Yung tables and chairs nila ay gulong, mga kapatid. Useful. Very useful. Sabi nga nila, someone's trash can become someone's treasure. Amen? So sabi dito, mga kapatid, after healing, mga kapatid, ano nang gagawin natin? Hallelujah. If you will see, those things na naging broken, they become transformed, mga kapatid. So after God healed us, ano nang gagawin natin? Amen. Ano pa, mga kapatid? Let us ask God how He wants us to live differently. Amen? Again, sabi ko kanina, mga kapatid, huwag na tayong bumalik doon sa kasiraan na naging naranasan natin. Pinagaling tayo ng Diyos sa ating mga liver ganito, pinagaling tayo sa ating mga asthma, pinagaling tayo sa... Pero ang ginagawa natin, di ba? Umiinom pa rin tayo. Amen? Sinisira natin yung kidney natin. Di ba? Nagbibisyo pa rin tayo, mga kapatid. Binabalikan lang natin, mga kapatid, yung mga bagay na sumira sa atin. But no. Let us look at this picture, mga kapatid, how they transform into that very beautiful thing, mga kapatid. Ganon din ang gusto ng Diyos sa atin ngayon sa umagang ito, mga kapatid. God wants to transform us, mga kapatid, into something different. That is why He is separating us from this world that is a broken world, mga kapatid. Hallelujah. Let God speak to us today, mga kapatid, that beyond healing, there is transformation. Kung wala pang nababago sa atin pagkatapos tayong pagalingin ng Panginoon, tayo po ay humingi ng wisdom mula sa Diyos na buhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Beyond healing is a testimony. Kaya nga sabi natin kanina, mga kapatid, na ibalita na ba natin sa marami na tayo pinagaling ng Panginoon? Na tayo, mga kapatid, ay binago ng Diyos? Even this possessed man in Mark chapter 5 verse 1 to 20, after being delivered, he became a witness to his entire town. So kung nasharean mo na yung kapatid mo, puntahan mo yung kaibigan mo, and then yung kapitbahay mo, susunod naman yung community mo. Diba, mga kapatid? Hallelujah. Ganun tayo gustong gamitin ng Panginoon. Hindi sa maliit na cycle lang, mga kapatid. Kung hindi sa malaking bagay tayo gustong gamitin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yung lalaki sa Mark chapter 5 verse 1 to 20, grabe po yung pinagdaanan niya. Alam nyo ba? O, di ba, naka-ready kayo? Mga halatadong na araw-araw niyang sinasaktan ang sarili niya. Ikaw, araw-araw mo bang sinasaktan ang sarili mo? Hindi po, maya't maya po. Mali pala ako, maya-maya pala. Diba? O, sabi kanina, may narinig ako, siya po. Hinahayaan mo bang saktan kanila? Mga kapatid, itong demon possessed, mga kapatid na to, araw-araw po siyang tinutuyan ng kanyang community. Araw-araw po siyang binubuli, sinasabihan siya na di siya nilalapitan, tinatapon siya, mga kapatid. Siyempre, demon possessed siya, marami natatakot sa kanya, mga kapatid. Amen. But this man, mga kapatid, hallelujah, when he encountered God, no? Nakita siya ng Panginoon, mga kapatid. He reached out to God, mga kapatid. After being delivered, he became a witness to his entire town. If you want to read it fully, on Mark chapter 5, verse 1 to 20, read it, mga kapatid. Hallelujah. Pinagaling po siya ng Panginoon at ginamit po ng Diyos yung testimony niya sa maraming tao. I do believe, mga kapatid, marami kayong kilala rito na na-demon possessed at naniniwala kayo, mga kapatid, nung pinagaling siya. Amen? So, ganun din ang nangyari sa taong ito, mga kapatid, after na siya pinagaling ng Panginoon, hallelujah, at nakita ng marami kung paano siya Alam niyo bang pagkakita sa kanya ng mga tao, sinasabi na, di ba yan yung
yan yung nakikita nating araw-araw na nilalaslas yung sarili niya. Araw-araw na sinasaktan. Di ba yan yung lalaking nakakatakot? Di ba? Mga kapatid, and that testimony of his life, ay kumalat sa buong lugar at nalaman ng mga tao na ang Panginoong Diyos ay nagpapalayas ng mga demonyo. Amen? Grabe mga kapatid, yung pagbabago, yung transformation and testimony ng buhay ng lalaking ito. At hindi siya natapos lang mga kapatid sa pagkakaroon ng testimony na buhay na ganito. Just like a scar, mga kapatid, sino rito yung merong peklat? Peklat ng nakaraan. Marami ba sa atin? Marami? Hindi yung benching ko nyo Hindi ko kailangan nun. Ayan. Ay, ang simple naman ng scar niya. Gusto nyo makita yung scar ko? Wag na. Nakatago. Yung iba pa ganon. Yung iba pa ganon. Ay, pabikini. Di ba? Pero yung sa akin, hindi pa ganon. Kitang-kita mga kapatid. Di ba? Lahat tayo merong ganyan na scar mga kapatid. And it is a proof that we are hurt. Especially yung mga nanay, maraming scar. Amen. Paalala ko ulit sa mga anak ko. I am in a CS, mga kapatid. Cesarean section, 2 beses. And a normal delivery, 2 beses. With 8 cuts, mga kapatid. 8 stitches. Hindi pala 8 cuts. Grabe naman yun. 8 stitches lang. 1 cut, 8 stitches. Mga kapatid. Diba? So, galing tayo sa ganyan, mga kapatid. Lahat tayo may proof na tayo nasaktan. Nadapa tayo. Sino dito nadadapa madalas ng bata? Napaka-clumsy. Hindi ko na itataas yung kamay ko. Masyado na akong nasasaktan. Praise the Lord, mga kapatid. Amen? Madalas nadadapa. Maraming sugat. Amen? So, yung may team tuhod, alam niyo na yun. Diba mga kapatid? So, sabi dyan mga kapatid, your testimony is your spiritual scar that point to God's power. Napakaganda mga kapatid. Ano man yung pinagdaanan ng scars na yan, meron niyang isang magandang testimony sa likod niyan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sorry to use my testimony about my scar. Sabi ko nga, I've been through 2 cesarean section and 2 normal, mga kapatid. At yung 2 cesarean section ko, hindi mo masasabing, marami kasi nagsasabi mga nanay na cesarean section, mga kapatid, na hindi daw namin naranasan ng sakit. Hindi daw totoo kaming nanganak. Sa akin, doble, mga kapatid Cesarean section na ako, may normal pa. So, ibig sabihin lahat naranasan ko. Diba, mga kapatid? So, but I am thankful to God, mga kapatid, sapagkat ipinakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa buhay ko. Because when I've been through cesarean section, mga kapatid, sabi nga kanina ni Pastor Jun kanina sa teaching niya sa atin sa Sunday School, I have 15 medical assistant with me. 5 are cardiologists, and I think few are some nurses and a surgeon and my OBS, ang tawag doon? OB na lang. Mahaba kasi. Ang hirap. Yun, yung magpapaanak sa akin, mga kapatid, tsaka yung assistant niya. So, 15. Ang dami naman, Sister Franz. Bakit? Because I have a heart failure, mga kapatid. So, meron akong congenital heart failure. Ibig sabihin, pagkapanganak ko, meron na akong sakit sa puso. So, hindi nila ako pwedeng paanakin na wala akong kasamang cardiologist. So, may cardio, may surgeon, may, anong tawag doon? Yung nag-anesthesiologist, yan, ang dami yan. So, 15. So, pwera pa yung mga tinatawag nila, mga kapatid. 15. So, could you believe that, mga kapatid? Pag malagpasan mo lang yung hirap ng panganganak, you have 15 medical assistant with you. But I believe today, mga kapatid, the Lord is speaking to us today. God is more than enough, mga kapatid.
when you go into your wounds, into your heartaches, mga kapatid, God is more than enough to heal us, to assist us in every way He can, mga kapatid. Amen? Because He wants your life to be a living testimony for many. Hallelujah. Beyond healing, mga kapatid, is our testimony. Hallelujah. Let us share what God has done for you and for me, mga kapatid. Into our lives, mga kapatid, where our story can heal someone. Kung ano man ang iyong pinagdaraanan sa mga oras na ito, kapatid, kaya kang pagalingin ng Panginoon. And that will begin your story of your testimony, mga kapatid. Sabihin mo lamang sa Panginoon na nakahanda kang pagalingin niya, kapatid. At handa kang ibigay ang iyong buhay para makita ng iba, mga kapatid. At maranasan ng iba kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. And lastly, mga kapatid, healing and beyond healing is a purpose. Sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, mga kapatid, sa bawat ating pinagdaraanan, may dahilan ng Panginoon. At kung ano man ang kanyang dahilan, mga kapatid, hallelujah, ay nasa Panginoon ang kanyang kalooban, mga kapatid. Ang kalooban niya, mga kapatid, ang ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Just like what Peter have gone through, mga kapatid, in his life, he was been healed by God. Hallelujah. Not only physical healing, but Jesus restored Peter, mga kapatid. And He gave him a mission. Hindi lang tinanong ng Panginoon kung mahal siya ni Pedro, mga kapatid. Hindi lamang tinanong ng Panginoon kung nakahanda na si Pedro, mga kapatid. Ngunit binigyan siya, mga kapatid, ng isang dahilan ng Diyos upang magpatuloy, mga kapatid, pagkatapos ng restoration na ito ni Pedro. Pagkatapos na ang Panginoon ay magpatawad sa kasalanan ni Pedro. Ang sabi niya, feed my sheep. Amen? Hallelujah. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nakahanda po tayong pagalingin. Amen? Upang ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa atin pong mga buhay. Because beyond healing is God's purpose into our lives. Hallelujah. Just like a flashlight and a fresh battery, mga kapatid. Hallelujah. Yung battery, mga kapatid, nandyan lang yan, mga kapatid. Magagamit mo yan once you have a flashlight. And that flashlight is always there, but can be used once you have that fresh batteries. Hallelujah. Healing can be recharged, church. Healing can be recharged so you can shine again. So flashlight refers to us, mga kapatid. And the fresh batteries, mga kapatid, is our healing to God. Amen. So that we can light, hallelujah, so that we can make our light shine to everyone. Amen. Huwag po tayo, mga kapatid, panghinaan. Hallelujah. At kung tayo may pinanghihinaan, mga kapatid, kumuha po tayo ng kalakasan sa Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon ay nakahandang i-recharge, mga kapatid. Hallelujah, ang ating mga buhay. He can transform us. He can make our lives a testimony, mga kapatid. Hallelujah. Nakahanda ang Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito. Siya ay nangungusap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. God will not only heal us, just for you to sit still on that place, mga kapatid. Nakahanda ang Panginoon na sagutin ang ating mga panalangin, mga kapatid. Nakahanda ang Panginoon na paghilumin ang ating mga puso. Hallelujah. Hindi para manatili sa ating mga ginagawa. Kung hindi, mga kapatid, magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. He heal us so we can be transformed. He can heal us so that we can testify to many. He can heal us so that we can serve a purpose, mga kapatid. Hallelujah.
And I encourage you, Lord, hallelujah, sa umagang ito, kasama ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa umagang ito, if you want to be healed by the Lord, He is requesting us, hallelujah, to come and bow down and be humble into the sight of the Lord. And after that, God can heal you. Church, are you ready to serve the Lord? Are you ready to testify in the name of Jesus? Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid, ay humingi ng kagalingan sa Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, ay magtaas ng ating mga tinig. Hallelujah, Lord, we want you to heal us. Yes, oh God, help us, oh Lord. Pray for boldness, for passion, for fresh commitment beyond healing. Yes, come on, church. Let God restore you. Let God make you heal and whole again. Come on, church. Kung sino man, mga kapatid, ang mga may karamdaman, tayo pong lahat ay lumapit sa unahan, mga kapatid. The Lord is speaking today, mga kapatid, na nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay pagalingin ng Panginoon. Sige po, lumapit po kayo, mga kapatid. Kung kayo po ay naniniwala, I challenge you sa mga oras na ito. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa panaan ng Panginoon. Hallelujah. God can heal us. God can heal our bodies. God can make our physical condition, hallelujah, restored because He cares about us, church. Hallelujah. Sige, lumapit tayo. I ask and request sa lahat ng leaders na tayo po'y lumapit, ating ilay hands, hallelujah, ang mga tao na nais lumapit sa Panginoon at hihingi ng kagalingan sa mga oras na ito. Come on, leaders. They are here. They are kneeling down. They are praying. They are acknowledging that they are weak. They are wounded. They are broken. They are in a situation of grief. Gusto nila ng kagalingan mula sa Panginoon. They believe, church.